ng sala interpretasyon kung wala naton mahibaluan ang historical context batakon sa kon. Bawa, walang Timoteo 2:12. Ang amban, wala ako nagapahanugot sa mga babae sa pagpanundo o sa paggahom sa mga lalaki. Kinahanglan maghipos sila. Ini nga text, amo ni isa sa mga text nga gina-abuse sa iba nga Sa time lang, no? nga nagabasa sa Biblia. Halimbawa, sa eleksyon, waay sang may nagbuto kay Lini Robredo kay Bicos Sining. Sala na yung interpretasyon. O, ari pa yun eh, ginatake advantage pa sa mga bana, may hindi kapapokyo nila ilang mga asawa, kay may rason ng asawa, nagpupos na lang na. That is wrong. Amo man ang interpretation sa iba, kaya hindi pwede magbali ang mga madre, ang mga katikista ng babae. May karapatan, because dapat hindi lang. That is erroneous. Dapat maintindihan ng historical context. Anong kaulugan sila? So, sa mga scholars, nakapag ni San Pablo kay Timoteo, kay man sa nga panahon, remember, sa nga panahon sa ginsulat na more than 2,000 years ago, ang mga babae sa itong katinion, na-deceive o kung nadaya o na-influensya sa mga false prophets. That's why, ginbawalan nila ni San Pablo, wala ako nagapahanugot sa mga babae sa paghambal sa mga lalaki. Sa ito yung time, historical context. Pero sa ito yung time, sugok na mga babae kay edukado, nakaintindi, ginagiyan sa sipahan. Ganito yung Diyos kung di na tumitindihan sa historical context. Sunod. President, ang tawag lang, sa 1-2-4, sa kasal sa kana, ang amban ni Ginong Iso sa Tagalog, ang sinabi sa kanya ni babae, anong pakialam ko sa iyo? Ito masakit, no? Diba? Translation is ang protestante. Pero sa English, woman, what concern is that to me and to you? May kaibahan. That's why may mga born again, why nagkatawag kay Mama Mary ng Mama, because sinin verse, babae, ano pakialam ko sa iyo? Sa Latin na translation, how do I know? Kasi, ang yung original na text ng New Testament. Greek. So, sa ginapan ni Isos, ang word niya, taking mo yung taisoy tunay, ang yes niya nga kaulugan, ang yung original na text, yes, ano sa imo babae sa akon at sa imo? Malayo sa translation sa mga protestante. So wala yung bastos yung Mary. Ang word na tunay, the word tunay, ang yung translation is madam or babae. Pwede ka kaulugan nga ginabastos yung mama niya because katawag siya babae. Sa kultura sa mga Udiyo, na itong kultura, na that's why historical context involved ng kultura. Ang tawag na to, sino nagsulat sila? Si John the Evangelist. Ano si John the Evangelist? Hudiyo. Hindi pwede kasudlan sa panguna-una mga Pinoy ang writing sa isang Hudiyo. Kaya kultura sa Pinoy, pag tinawag mga babae, kung nanay, kabastusan, huwag na magrespeto, kailangan mo kapon mami, mama, o nanay, para may respeto ka. Pero sa lahi ng kultura sa Hudiyo, hindi kabastusan mo kapon lang ang babae o madam ang sinuman nilang nanay. Next. Ari. Amo kinaabusahan na ginabusado nga klase sa verse. Nga ginabatos mga Katoliko, hindi ka maghimo para sa imong kaugalingon sa isa ka Diyos o kung isa ka larawan sa bisan anong katinugas sa langit o kung sa duta o kung sa tubig nga yara sa idalon sa duta. And then, anong konklusyon sa mga nakabasa? Ang mga Katoliko, ginalampas nilang Exodo 23, versikulo 3 at 4 sa pagkakaroon nila sa mga adulto. Ganun yung dapat kaya intindihin. Amo na kasi hindi. Kasi, amo ng original text ng Old Testament. Paano ito na-intindihan? Na-explain ko sa inyo sa pinaka-simple. So kung masawa mo na from right to left, Semitic languages, pareho sa Arabic, pareho sa Syriac. So kung magbasa ko sa from right to left, halimbawa, masawa ko na, Lota ase lekha pisel. This word ang pisel niya yan, nasa ko pisel,
Hindi na basta imahin lang, kundi imahin nga ginhimo para simbahon bilang Diyos. Or intention nga simbahon bilang Diyos. Lagbong bala sa sinang kategori mga imahin ta? Hindi. Kaya ang intention niya sa kato mga imahin, hinutang para magpahanungdaw, hindi para simbahon. Last, may tugo, kamang kinanglang pupasahod sa Hebrew. Kahit sa mga translation, kasala. Last niyo, Lotes tahabil lahim dilota abdem. Adonai Eloheka Elkana. Ano ba sinig? Lotes tahabil lahim. Hindi ka magsimba sa ila. May translation yan, hindi ka magluhod sa ila. Pero hindi klaro, hindi ka magsimba sa ila. Ang translation, sinig nga literal. That's why, kapag sinimba mo ang imahe, dati sa idolatry. Pero itasipin ko na naluhod ka na automatically simba na. Depende sa intention mo. Okay? So, dapat sila nagsala sa historical context na very dangerous. Okay. So, pangayon ko ginin yung assignment, yung pangamuyo para sa akon. So, next ko ang committee sa Manila, February 20, may dialogue kami ni Atty. Perez Capua, isang abogado ng pastor about sulas kultura. Malapit na natin si Atty. Mag-convert sa Katoliko, ganyan ang labing sa mga. Okay. May aral ng question and answer sa University of Notre Dame, mamangkot pati sa Biblia. Sa Amerikano siya, pero online. I need your prayers. And then next, sa April 14, may last assignment. Recollection sa Paris sa King Nicolas Peter. So, hindi ko tani tapos, pero ang basta bishop, sige, ikaw yung Peter, pila ko weekends. Diba? So, please pray for me, ha? Thank you very much, Pag Thomas.